Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel. It's Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balita, no, na naaangkop po dyan po sa West Philippine Sea. At sigurado naman mga kababayan na itong China mapapraning na naman, ano? dahil AFP planong bumili ng dalawang submarine mga kababayan at patuloy na lalakas talaga ang AFP pagka ito pong plano na to maging totoo, o mapondohan ng ating gobyerno ang pagbili ng dalawang submarine mga kababayan na siyang magbabantay po diyan sa karagatan natin, especially sa West Philippine Sea, at Pilipinas na nagsalita na rin po tungkol sa mga nangyari na pagpapang-abot po ng mga eroplano ng China at ng Australia. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? So wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Dalawang submarine ang planong idagdag ng Armed Forces of the Philippines sa kagamitan ng militar bilang bahagi ng modernisasyon. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ginagawa na ng paraan para magkaroon ng karagdagang pondo para makabili ng dalawang diesel-electric type submarine ng AFP. Binigyan din rin ni Browner Jr. na mahalaga ang dalawang submarine dahil napapalibutan ng dagat ang Pilipinas. Totoo naman. Ngayong taon, inaasahan ang delivery ng dalawang bagong corvette mula South Korea, kabilang ang BRP Miguel Malvar na darating sa Marso. Meron din bagong landing dock ships at 6 na offshore patrol vessels. Nasa 35 bilyong piso naman ang nakalaang pondo para sa AFP modernization ngayon 2025. Grabe mga kababayan, no? So eto, balikan natin, sinasabi na dalawang submarine, ang planong bilhin ng ating gobyerno at ito ay paglalaanan nga ng napakalaking pondo mga kababayan. At kailangan talaga natin to. Actually, talagang noon pa kailangan natin ng mga submarine, na mga barko. Dahil nga yung Pilipinas, mga kababayan, ay napapalibutan po ng napakalawak na karagatan, 'di ba? At napakarami ng kailangang bantayan na teritoryo ng Pilipinas. Kung tayo napapalibutan ng karagatan, kagaya ng let's say Japan, Taiwan, 'di ba? So yung Japan na lang, napakarami nilang barko na para magbantay sa karagatan nila, 'di ba? What more ang Pilipinas? Diba? Mas kailangan natin yan dahil nga sa mga ginagawang pambubuli ng China. Diba? So, yun yung mga kinakailangan nating pondohan din ng ating gobyerno. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng submarine, mas mapapalawak, mga kababayan, ang mababantayan nating teritoryo. Okay? At mas magkakaroon tayo ng mga malalakas na kagamitan, na ipang tatapat natin sa China, na siyang ikawiwindang ng China. Payag ba kayo, mga kababayan, na bumili ang ating gobyerno ng dalawang submarine para mas mabantayan ang ating territorial waters na nakapaligid sa Pilipinas? Hindi lang po yung West Philippine Sea, maging sa kabilang side, o sabihin natin West o yung East Philippine Sea naman, hanggang sa Mindanao, hanggang sa ibabaw po ng Norte. Magagamit natin yan. Talagang yan masusulit natin ang ating pera dyan. Okay, so ito, pakinggan natin mga babayan, panoorin ang balita na kung saan nagpang-abot po ang China at ang Australia. Ito malaking kaguluhan din to dahil nga alam nyo naman ang China mga babayan, kapag sila papasok sa mga territorial na area, na airspace, territorial waters, parang wala silang pakialam. Diba? Pero pagka sila, napasok lang ng konti sa kanila. Nangyari na yan, sa Amerika. Diba? Yung eroplano ng Amerika, pwede naman dumaan dun sa airspace na yon. Diba? Pero binuntutan nila. Diba? May ginawa rin silang hindi maganda doon po sa eroplano ng Amerika. Buti na lang, hindi bumawi. Dahil kung bumawi yun, sigurado, napakalaking gulo po yan. At ang ating bansa, Pilipinas, ay nagsalita na po tungkol po sa nangyaring engkwentro na to. At yan ang ating aalamin ngayon, okay? Nagpahayag ng pagkabahala ang Pilipinas sa nangyaring engkwentro sa himpapawid sa pagitan ng Chinese Air Force plane at
Australian Air Force aircraft sa Bay, nakakabahala talaga yan dahil sa mga ganyang pag-uugali ng China. Diba? Nakakabahala talaga yan dahil posibleng pag-ugatan yan ng napakalaking kaguluhan. South China Sea. Sa isang South China pahayag, Sea. binigyang diin ng Department of Foreign Affairs na kailangang irespeto ng lahat ng Nako. bansa ang kalayaan sa paglalayag maging ang pagpapalipad sa international sea lines. Yun, no? Ito nakakatawa dyan, no? Okay, basahin natin yung statement. All countries are expected to respect freedom of navigation and overflight in and above international sea lines of communication such as South China Sea and to avoid interference in legitimate activities conducted in international waters and airspace, mga kababayan. Ito po, no, siguro statement na to para sa China, mga kababayan. Bakit natin nasabi para sa China? Dahil gawain nila yan, no? Gawain nila na sila pumapasok sa territorial waters, pumapasok sila sa mga international airspace, no? Na wala man lang pasintabi. 'Di ba? Ganun ang ugali nila, no? Yung sistema nila ganun, wala silang pakialam. 'Di ba? Wala silang pakialam doon sa kung sino man ang nagmamay-ari ng airspace na yun. Sila yung walang respeto. Samantalang tayo o yung ibang bansa na dumadaan sa mga international airspace, sa mga international waters, no ay nagpapaalam tayo, 'di ba? At pagka tinatanong ay sumasagot ng maayos, pero sila hindi. Nauna nang itinanggi ng Australia ang mga paratang ng China Oh. na sinadyang lumabag ang isang Australian Air Force plane sa himpapawid ng China. Oh, yan oh, pinapalabas nila na sadyang lumabag daw. Ganyan ang sistema nila, no? Gagawa na naman sila ng mga kasinungalingang kwento para mapalabas na sila yung naagrabyado, no? Na sila yung aping-ape. Diba? Ganyan ang style nila. At nagbanta sa pambansang seguridad nito. Oh, security, national security daw. Yung national security ng ibang bansa, pinapaliparan nga nila ng mga missile, di ba? Taiwan. Oh, over Taiwan, nagpapalipad sila ng missile. Saan bumabagsak? Malapit sa Japan. Di ba? Sino yung nagiging banta sa ibang bansa, sa seguridad ng ibang bansa? Di ba China? Sa halip, binatigos ng Australia ang kilos ng isang Chinese Navy fighter Oh. jet na nagpakawala ng flares malapit sa kanilang sasakyang panghimpapawid. Oh, imagine ninyo yun, nagpakawala pa ng flare. So, napakadelikado po nun, mga kababayan, no? Dahil pwedeng mag-cause yun, no, ng pag-crash landing ng eroplano na yun. Di ba? Hindi dapat ganon. Ang sistema kasi dapat yan, tinatawagan o nag-uusap o okay, pumasok kayo sa airspace namin. No, i-assist namin kayo palabas kung saan man kayo papunta. Pero ang ginawa nila, no, pinaputukan nila ng flare para tila bagay naghahamon. No, ang style kasi nila ganyan, no, yung ibubuli kayo tapos pagka pinalagan, yun na. Yun na yun, mga kababayan, sila na yung aping-ape, sila na yung pinasok, no, sila na yung talagang hinaras. No, ganun na yung magiging sistema dyan. Na tinawag nilang mali at lubhang mapanganib. Mapanganib talaga yun, di ba? Lalo na't ganun ang ginawang sistema. O ito, the PLA Air Force aircraft released flares in close proximity. Ibig sabihin, napakalapit po, mga kababayan, to the RAAF P-8A aircraft. This was an unsafe and unprofessional maneuver that posed a risk to the aircraft and personnel. Now, Australia expects all countries, including China, to operate their militaries in a safe and professional manner. Wala pong ganyan ng China. Wala po silang professional manner. Kaya wag na nating asahan, no, na magkakaroon ng professional manner. Dahil paulit-ulit nilang ginagawa yan. Lagi nilang ginagawa yan, mga kababayan. No, yung sistema na yan, yung style na yan, matagal na nilang ginagawa yan. Di ba? Yung mga pagpapaputok ng flare na yan sa mga aircraft. Di ba? Yung pagwa-water cannon, pagbabangga sa mga barko ng Pilipinas. Diba? Matagal na nilang ginagawa yan. Sistema na nila yan. Ngayon, pagka yan, pinalagan ninyo, no, at kayo ay gumante, meron na silang dahilan. Ganun lang kasimple yun. Kaya malakas ang loob ng China dahil alam nila
no, na kahit imambuli sila, hindi sila papalagan ng mga bansa na to. Dahil napakalaking gulo talaga. No, kung sakaling ibibigay natin sa kanila ang gulo na gusto nila. Okay, so kayo, ano sa palagay ninyo? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.